Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Arjo. Taong 1995, probinsya ng Iloilo. Kung pag-uusapan ang mutya at iba pang anting-anting, maaari itong makuha sa tao at sa kalikasan. Pero kung pangil ang tatalakayin, madalas makukuha ito sa hayop o hindi kaya naman sa kidlat. Kaya nang malaman ni Arjo kung saan nagmula ang mutya ng kanyang ama, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Ito ay nagmula sa isang purong aswang na kung tawagin ay gabunan. Nakita na rin ng binata ang itsura ng pangil. Wala namang pinagkaiba sa ordinaryong ngipin. Mapapansin lamang ang taglay nitong lakas. Bukod dito, kung magkakamali sa paghawak, posibleng masugatan dahil sa tulis. Ang sabi naman ni Tatay Lorenzo, kung hindi maaagapan pwedeng magsanhi ng pagkayanggaw. Kakaiba ang mutyang ito dahil sa nangangalaga lamang nakikinig. Isang gabi nagpaalam na umalis ang ama. Alam ni Arjo sa kanyang sarili na may tutugisin na naman ito. Gusto niyang masaksiyan ang gagawin kaya pinili niyang sumunod sama. Kaso nga lang, nahinto ng masipat ang isang babae. Naguguluhan habang nakamasid. Madilim na kasi ang lugar. Sa kakauyan piniling tumambay ng dalaga. Lalampasan na sana ni Arjo pero tinawag siya nito. Sandali, pwede bang tulungan mo ko? Hindi ko kasi alam yung daan eh. Kanina pa ako nandito. Nag-aantay ng magtuturo ng daan. Wika ni Sheila. Saan ka ba pupunta? Pasensya ka na, may hinahabol din kasi ko eh. Kung gusto mo na magtuturo ng daanan mo, dumiretso ka dyan. May makikita kang bahay sa dulo, hanapin mo si Manong Romeo. Yun, pwede ka nung samahan. Kahit anong itanong mo, tutulungan ka nun. Teka, natatakot nga ako. Madilim na yung paligid oh. Nakakatakot kumilos mag-isa. Baka pwede mo akong samahan? Hindi nagustuhan ni Arjo ang inasta ng dalaga. May nahihimiga na panlalandi. Bagay na pinandidirian. Natatakot kang lumakad papunta sa bahay ni Mang Romeo pero nakatambay ka dito. Ano bang utak yan oy? Huwag ka mag-inarte, kasalanan mo yan ha. Gagala-gala ka ng hindi alam kung saan dadaan. Peperwesyuin mo pa yung ibang tao. Ang sungit mo naman, nagpapaturo lang eh. Hindi na ito pinakinggan ni Arjo. Dali-daling binaybay ng binata ang dinaanan ng amain. Kaso nga lang hindi na ito naabutan. Pinaghampas sa mga halaman sa inis. Maya-maya pa natigilan nang makaramdam ng presensya. Lalong nadagdagan ng inis nang mapatitig sa babae. Hinarap ito at muling kinumpronta. Hoy, sinusundan mo ba ako? Hindi ko nagawa yung dapat kong gawin dahil sa'yo ah. Ako pa ang sinisi mo, nagtatanong lang naman ako. Hindi ko naman inaasahan na mawawala ako eh. Ang sungit mo, sayang yung itsura. Hulaan ko, hindi ka nawawala ano. Naghahanap ka lang ng guguluhin mo. Walang matinong babae na lalabas ng ganitong oras. Baliw ka yata eh. Nag-iwas ng tingin si Arjo. Sinusuri ang magkabilang direksyon. Nagbabaka sakali na masipat ang amain. Sa kalagitnaan natigilan ng may marinig. Halinghing na parabang nagbula sa mabangis na hayop. Napalunok ang binata dahil nasa likuran ang nilalang. Maya-maya pa dama ang pagpulupot ng makakapal na buhok sa binti. Unti-unti itong umakyat hanggang sa makamay. Hindi nagtagal, mukaan na itong nakarap. Namutla si Arjo, lalo na nang ibuka ang bibig nito. Ang tabas umaabot sa magkabilang tenga. Bumalandra ang matutulis na ngipin at dilang napakahaba. Lalong kumapal ang kumapit na buhok. Hinihila siya palapit sa bunganga. Sa puntong ito, tanggap na rin ng binata ang kahihinatnan. Sa sitwasyon ngayon, wala nang makakatakas.
sa sandaling atakihin ka ng nilalang. Napapikit matapos bumagsak sa lupa. Pagtingin biglang nangisay ang aswang. Isa itong babae pero hindi makilala ang itsura. Gayunpaman malakas ang kutob ni Arjo na ito ang nakausap niya kanina. Paano ka napunta rito? Imposible naman na hinugot ka ng aswang sa bahay tapos dinala dito. Pasensya na ho kayo, tay. Gusto ko lang sanang sumunod sa inyo. Alam kong nagpaalam kayo na pupunta kung saan. Pero alam ko rin na manunugis kayo ng aswang, gusto ko lang sanang manood. At bakit ka naman susunod at manonood? Alam mo na pala na may tutugisin eh. Aswang ang makakalaban. Sana nag-iisip ka na hindi ligtas. Ay nako, umuwi ka na. Mauna kang umuwi. Didiretso na ako sa lakad, huwag kang babagal-bagal, dalian mo. Kumaripas ng takbo ang binata. Hindi na lumingon pa. Habang mag-isa sa tahanan, sinuring mabuti ang sarili. Nakahinga dahil walang pinsala ang katawan. Bukod pa dito, hindi na iwasang isumpa ang babae. Sinasabi ko na nga ba eh. Una pa lang alam kong may kahina-hinala na sa babaeng yun. Mabuti na lang malakas ang pandaman ni Tatay Lorenzo. Patay ka tuloy. Pagdating ng kanyang ama, sunod-sunod na katanungan ang sinabi. Matyaga naman sa pagsagot si Tatay Lorenzo. Tuwang-tuwa habang kausap pero hindi makakaila ang kilos ng matanda. Mapapansin ang panghihina pero pinipilit na umaaktong normal. Nang makatulog na ito, hindi naiwasan ni Arjo na pagmasdan. Payapa ang pagmumuka. Subalit mababakas ang pasanin na tila ba matagal nang itinatago. Sa katunayan, pangalawang asawa na ito ng ina matapos iwan para sumama na naman sa ibang lalaki. Bumalik sa probinsya at ito ngayon itinuloy ang pagiging manunugis. Siya naman na wala ng ibang mapupuntahan, sumunod at nagpaampon. Hindi man magkadugo, tunay na mag-ama ang turingan. Nang malaman na nasa larangan, minsan nang kinausap para magpaturo. Kaso nga lang hindi to pumapayag. Hindi sapat ang kanyang rason na gusto lamang malaman ang kaalaman, na gusto lamang matutunan ng walang malalim na dahilan. Hindi maunawaan ng binata kung ano ang ibig sabihin, kaya hindi na lang din nagpumilit. Ilang taon din silang nanirahan sa iisang bubong, kasama pa dati ang ina. Kilala ni Arjo ang amain, maalaga sa katawan at kalusugan, ni minsan hindi ito nagkaroon ng malubhang sakit. Pero parang rumisulta na ang walang sapat na pahinga magmula nung bumalik sa larangan. Halos gabi-gabi lumalabas para lang makipagtagisan sa iba't ibang halimaw. Kaunting tulog lang dahil sa umaga, nagsasagawa ng ritual para sa mga gamit at iba pang mahalagang gawain. Nang ilapat ang palad sa noo, nataranta ng mapagtanto, inaapoy ng lagnat si Tatay Lorenzo. Kumuha ng halamang ugat, pinakuluan at pinainom. Pinatungan na rin ng bimpo ang noo. Sa napapansin ni Arjo, sa halip na humupa ang kalagayan, lalo pang tumaas ang lagnat. Nanginginig ang amain, hindi makausap. Tumirik ang mga mata, hindi pa mahawakan dahil parang nag-aapoy sa lagnat. Nataranta ang binata at hindi malaman ang gagawin. Humingi ng saklolo sa kapitbahay pero dahil disoras na, walang sumasagot sa kanya. Bumalik si Arjo. Sa puntong ito, nanlumo nang makitang naliligo sa sariling dugo ang ama. Dumagdag sa pagtataka ang mutya na nakatarak sa leeg na siyang kumitil sa buhay nito. Batay sa bakas ng paligid, may pares na mga paa. Labas-pasok. Dali-daling sinuri ang lugar pero wala nang naabutan. Si Mang Gringo, kapatid ni Tatay Lorenzo, sumugod sa tahanan matapos mabalitaan ang nangyari. Si Arjo ang napagbuntunan. Sinisi ang binata sa pagkamatay. Nagpaliwanag si Arjo, subalit para sa matanda siya ang may kasalanan.
Walang imik ang dalawa sa kasagsagan ng burol hanggang sa nailibing. Tapos ko nang iligpit ang mga gamit ni Lorenzo. Malinis na ang tahanan maliban na lamang doon sa tangan na maayos kong senelyo. Walang gagalaw kahit ikaw ha. Nga pala, hindi ka naman kaano-ano ni Lorenzo, kaya ano pang ginagawa mo rito? Napalunok Sergio. Nagdadalawang isip na sumagot. Dahil sa pakikitungo ni Mang Gringo, napilitang magsalita dahil masama ang titig sa kanya. Wala na po ako mapupuntahan bukod dito. Bahay namin to ni Tatay Lorenzo. Ano po bang sinasabi niyo dyan? Aalagaan ko to habang buhay. Ituturing ko na sa akin. Yan ang hindi mangyayari, iho. Hindi lang ito tahanan ni Lorenzo. Bahay ito ng mga magulang namin. Dito rin ako isinilang at lumaki. Bali-balik ta rin man ang mundo, may karapatan ako kumpara sa'yo. Kaya kapag sinabi kong umalis ka, aalis ka. Wala akong pakialam, malinaw ang sinabi ni Tatay Lorenzo. Dito lang ako. Anak niya ako at nandito ang mga alaala namin. Kailanman hindi nagkaanak ang kapatid ko. Hindi nga sila kasal ng nanay mong lalakero. Matapos magsawa kay Lorenzo, sumama sa ibang lalaki. Iniwan ang kapatid ko. Pati ikaw, sumunod pa rito, wala ka bang hiya? Sandali Manong, kung makapagsalita naman kayo. Oo, mas may karapatan kayo sa bahay na to pero baka naman pwedeng dito na lang ako manirahan. Alagaan ko yung bahay. Ako nang bahala dito, wala na ho talaga ako mapupuntahan. Pagkatapos mo kung sagot-sagutin makikiusap ka. Baka nakakalimutan mo ang nangyari. Ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Wala mang patunay pero naniniwala kong ikaw ang salarin. Hindi ko gagawin yun sa kanya. Kung makapagbintang naman kayo. Kung palaisipan sa inyo ang nangyari kay tatay, ganun din sa akin. Lumabas pa siya nung gabi at nanugis eh. Iniligtas niya pa ako doon sa babaeng alimaw. Nauna akong umuwi sa kanya dahil iniligpit niya ang bangkay. Dumating siya sa tahanan, nag-usap pa nga kami. Kaso pagkatulog niya, inaapoy siya ng lagnat eh. Nataranta ako kaya humingi ng tulong sa mga kapitbahay pero walang sumaklolo sa amin. Pagbalik yun na ang naabutan ko. Naliligo na sa sariling dugo si tatay. Naroon pa ang gamit niya. Yun ang pinangpatay sa kanya. Sa palagi ko may pumasok dito para patayin si Tatay Lorenzo eh. Hindi mo na kailangang ulitin sa akin ang mga bagay na yan. Nasabi mo na eh. Ganun pa man hindi ako kumbinsido na wala kang kinalaman. Hindi kita kilala. Hindi ka kadugo ni Lorenzo. Malay ko, may kinakausap kang iba. Napabuntong hininga si Arjo sa sagot ng matanda. Nanahimik na lang at tumambay sa labas. Sa puntong ito, hindi makapag-isip ng maayos. Nagtatalo ang isipan. Naguguluhan kung paanong pakikisamahan si Mang Gringo. Mag-iingat na lang ako, magpapakabait para hindi ako palayasin dito. Pwede ko naman siyang sabayan kung ganyan yung ugali niya eh. Ang hindi ko lang matiis, pagbibintangan akong salarin sa pagkamatay ni Tatay Lorenzo. Halos sumabog na nga yung utak ko sa kakaisip kung sino ang pumatay. Tapos ako pa yung ituturo. Aba, ayos ka rin ah. Siguraduhin mo lang talaga na wala kang kinalaman. Dahil sa oras na malaman ko, patawarin ako ng amang may likha sa magagawa ko sa'yo. Wika ni Mang Gringo. Hindi na malaya ng binata na narinig ang sinabi niya. Lumabas ito ng bahay. May bitbit na mga gamit at walang paalam na umalis. Ikinatuwa naman ito ni Arjo dahil sa wakas, tatahimik na ang mga susunod na oras. Hindi may tago ang pananabik sa presensya ni Tatay Lorenzo. Bumuhos ang kanyang luha. Kung dati puno ng mga kagamitan, ngayon mesa at higaan na lamang ang natira. Buntong hiningang naupo sa papag. Sumagi ang kaganapan noong gabi. Malinaw sa alaala, imahe ng yumaon na nakandusay sa sariling dugo. Inisip ng mabuti ang napapansin sa paligid bago ang kaganapan. Dito lang napagtanto na habang inaasikaso, may anino na daan ng daan sa labas.
Naroon din ang kakaibang amoy. Samyo na nagtataglay ng nakasalamuhang halimaw. Nang matuklasan ito, dali-daling lumabas. Sumakto naman ang pagkakataon, nakabalik na si Mang Gringo. Manong, alam ko na nangyari. May umaaligid na aswang ng mga oras na yun. Kaparehong-pareho yung samyo, yung amoy. Yun ang kaengkwentro namin nung gabi, sigurado ko. Ganon ang amoy niya. Oy, wag mo nga akong niloloko. Ano pakulo yan? Naghahanap ka lang ng rason para makatakas. O sige, kung may aswang ng mga oras na yon, ilarawan mo. Sabihin mo sa akin ang muka, ang kulay ng mga mata, lahat-lahat detalye mo. O ano, bakit parang tahimik ka? Hindi ka makasagot dahil nagsisinungaling ka. Hindi nakaimik si Arjo. Maging siya hindi alam kung paano sasagutin ang tanong. Anino lang naman ang napansin ng mga oras na yon. Literal na figurang itim. Kung hindi umaalingasaw ang samyo, iisipin ng mga taong dumaraan, hindi aswang. Makaraan ng ilang sandali, muling nagsalita si Mang Gringo. Arjo, sige, papaniwalaan kita. Isipin ko na nagkamali ako sa pagpaparatang. Pero may kailangan kang gawin para sa akin. Papalitan mo si Lorenzo bilang manunugis. Ikaw ang mangangalaga sa mutya, ang pangil ng gabunan. Nanlaki mga mata ng binata. Hindi inasahan ang sinabi ng matanda. Hindi makapag-usisa. Dali-dali itong pumasok ng kabilang silid. Siya naman, naiwang napapaisip. Nasagot lahat ng katanungan pagsapit ng kinabukasan. Inilahad ang pangil ng gabunan. Kasama rito ang iba pang gamit katulad ng buntot pagi, langis, libreta ng mga orasyon. Maayos itong inilatag ni Mang Gringo. Hindi pwedeng mawi sa wala ang sinimulan ni Lorenzo. Ikaw na rin ang nagsabi na itinuring kanyang anak. Kaya naman gagamitin natin ang pagkilalang yan. Magmula sa araw na to, ikaw ang susunod sa yapak niya. Hindi ka pwedeng umayaw. Makikinig ka sa lahat ng sasabihin ko. Teka, sandali lang naman po kung ganun. Mapapalaban din ako sa mga aswang. Aralin ko ang mga kaalaman para paganahin ng gamit. Ako nga hawak sa pangilang gabunan, bakit naman ako? Oo, itinuring akong anak ni Tatay Lorenzo pero Pero sa naririnig ko mula kay Lorenzo, minsan ka nang nakiusap sa kanya na turuan. Tapos ngayon aayaw ka. Pagkakataon mo na ito, buhayin muli ang pagiging interesado sa larangan. Wala nang papalit pa. Ikaw lang. Pero nandyan naman po kayo kung tutusin mas matimbang ka kasi kapatid po kayo eh. At saka, sa edad nyong yan, sigurado ako marami kang alam sa larangan. Ako ayoko ho talaga. Ayaw mo? O sige, papadampot kita sa otoridad. Pwede akong gumawa ng ebidensya laban sa'yo at palabasin na ikaw ang pumatay kay Lorenzo. Yun ba ang gusto mo? Teka lang, bakit parang iniipit nyo ako? Ano ba talaga ang dahilan nyo? Nasasayang ang oras sa mga katanungan mo. Papayag ka bang pumalit kay Lorenzo o ipapakulong na lang kita? Dito nasubok ang desisyon ni Arjo para sa sarili. Sa pagpupumilit ni Mang Gringo, walang nagawa ang binata. Labag man sa kalooban, pumayag na lamang. Aminadong minsan ang kinausap ang ama para magpaturo. Matapos siyang pagbawalan na wala na rin ang interes, ang naiwan na lang ay purong kuryosidad. Subalit ngayon, muli siyang masusubok. Sa pagsisimula ng pag-aaral, namangha at nagulat si Arjo. Kung titignan si Mang Gringo, masasabing ordinaryo lamang. Pero ngayon aakalain mong pinakamahusay na maestro sa larangan. Nariyan ang galing sa pagbabasa ng orasyon, pagsasaulo at pagbubuhay nito para mapagana. Hindi may kakaila ang kaalaman sa bawat nilalang, uri, lahi, pamamaraan at galaw. Kabisadong kabisado.
Pagdating naman sa pangil ng gabunan, wala itong itinuro. Napakwestiyon ng binata tungkol dito. Tinitigan siya ng masama at sumagot. Sa bagay na yan, ikaw mismo ang aalam kung paanong papaganahin. Ito lang ang tandaan mo. Huwag na huwag mong gagamitin ng lakas kung wala ka namang kalaban. Huwag na huwag ipagyayabang kahit na kanino. Itago, huwag ipanglandakan. Nagkakaunawaan ba tayo? Opo, hindi naman ako makakapalag kapag ikaw na nagsalita eh. Nga ho pala, bakit hindi nyo na lang diretsyong ituro sa akin ang kaalaman pagdating sa pangilang gabunan? Papaisip tuloy ako kung may alam ba kayo o wala. Sinabi ko na ang lahat sa'yo. Sige na, maganda ka. May lakad tayo. Hindi na nag-intay ang matanda. Binitbit ang sombrero at bayong sabay labas. Naguguluhang naupo sa tabi si Sergio. Tanaw sa bintana ang paglalakad ng matanda. Kunot noong napaisip sa sinabi nito. Nang medyo malayo na, dali-daling tumakbo para humabol. Sabi maganda daw dahil may lakad. Hindi naman sinabi na ngayon na mismo. Matandang to talaga. Mahabang paglalakbay ang ginawa. Ilang beses umakyat ng kabundukan. Sa nadadaan ng ilog na lamang umiinom ng tubig. Sumasaglit sa pagkuha ng bungang kahoy para maibsa ng gutom. Hindi makapalag kay Mang Gringo. Tahimik siyang nakasunod kahit puro reklamo ang isipan. Nang hindi na kaya pang lumakad, naupo sa tabi. Habol hiningang tinanaw ang papalayong matanda. Sinigawan na lamang niya. Susunod na lamang kapag nakabawi na ng lakas. Kumaway lang ito tanda ng sagot. Sa pagod hindi napansin ang pag-idlip. Naalimpungatan sa sumasagi sa muka. Panayhawi. Sinubukang matulog uli. Pero nang magsunod-sunod na pilitang magmulat, pagdilat napatalon sa takot dahil bumungad ang muka ng babae. Ito ang parehong babae na nagtanong ng daanan sa kanya. Sa pagkakalam ng binata, ito ang aswang na pinaslang ni Tatay Lorenzo, kaya laking gulat niya kung bakit buhay pa ito. Aswang ka? Hindi multo, patay ka na, hindi ba? Kitang-kita ko kung paanong nahati ang katawan mo. Tatay ko pa nga ang pumaslang sa'yo tapos nandito ka. Seryoso ba to? Kung naguluhan si Arjo, nagtataka din ang babae sa inasta niya. Hoy, adi ka ba? Anong aswang? Anong multo? Anong pinatay ako ng tatay mo? Baliw ka ba? Yan ang resulta kapag gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Saka ang layo nito sa lugar niyo ah. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Kilala kita. Kilalang kilala, isa kang aswang. Yung nilalang na may napakalaking bibig, makapal ang buhok, nanlilisi ka mga mata, basta yung pangit. Subukan mong lumapit, mapapatay talaga kita. Ilang buhay ba meron ka? Papatayin ko lahat. Hoy, anak ng demonyong ligaw. Huwag mo nga akong pinagsasalitaan ng ganyan, matatamaan ka sa akin. Nauubos na yung pasensya ko sa'yo ah. Sheila ang pangalan ko at hindi ako aswang. Tigil-tigilan mo nga ako. Baka yung pag-idlip mo kanina, maging mahabang pagtulog kapag tinuluyang kita. Natauan si Arjo nang ihanda ng babae ang mga kamao. Maya-maya pa walang pasabi na sumugod. Direkta ang pagtama ng kamao sa muka, dahilan ng pagkaimatay. Nagising ang binata sa loob ng maliit na silid, puno ng maalikabok na gamit. Nariyan pa ang mga damit na nakasampay kung saan-saan. Masyadong magulo ang lugar kaya mahirap buksan ang pintuan. Paglabas, nasipat si Mang Gringo at babaeng si Sheila. Maya-maya pa sumali ang isang matanda. Uugod-ugod, pero mabilis naman ang pananalita. Hindi muna siya nagpakita. Minabuting makinig ng usapan. Masyadong maaga ang pagkamatay ni Lorenzo, kaya kinakailangan may pumalit sa kanya. Hindi siya nag-iingat. Maigpit ang babala ko na anumang oras susugod ng kalaban. Ayoko magsalita ng tapos dahil wala akong ideya sa nangyayari sa sandaling yon
Pero napapansin ko ang pagiging kampante ni Lorenzo. Tignan mo ang nangyari. Namatay ng maaga. Naunang matapos kaysa sa kanyang misyon. Pagpasensyahan mo na, Tandang Sita. Kilala mo naman ang kapatid kong yon, may ugali talaga. Nagiging kampante, lalo na kung sunod-sunod ang pagkapanalo laban sa mga tinutugis sa aswang. Huwag ho kayo mag-alala. Yang anak-anakan niya si Arjo, maaasahan natin yan. May potensyal ang bata, pero ayokong magpakampante. Hindi dahil may pumalit. Magagawa niya ng tapatan ng kalaban. Buong angka ng kubot ang pinag-uusapan dito, gringo. Alam mo kung gaano kadelikado ang lahi na yan. Mawalang galang na po sa pagsingit. Sang-ayon po ko kay Tandang Sita. 2 beses ko na pong nakaengkwentro ang lalaking yun eh. Una, hinusgahan kagad yung pagkatao ko. Kulang na lang tawagin akong bayrang babae. Pangalawa, tinawag pa akong aswang at multo. Sa kwento pa, pinatay daw ako ng tatay niya. Ang lala naman nata nun. Tama na yung himutok mo, Sheila. Mabuti pa maganda ka na lang na makakain. Gringo, wala ka bang balita sa kalaban? Ilang araw nang hindi nakakabalik si Ungge. Tandang Sita, yan din po talaga ang isa sa sadya ko ngayon. Si Ungge, inilibing na po. Namatay siya 1 araw bago na mayapa si Lorenzo. Kumikilos na talaga sila. Iniisa-isa tayo. Ano sa tingin niyo ang dapat nating gawin? Nandito na si Arjo. Pwede nating ipadala ang binata sa lungga nila para magkaalaman. Ang plano mo ba? Gawing pain ng binata? Tutol ako dyan, gringo. Dalisay ang puso ng binata. Handa siyang tumulong kapag kinakailangan. Nararamdaman ko yon. Huwag nating samantalahin. Pagplanuhan natin ng maayos. May oras pa po ba tayo? Kumikilos na sila. Dinala ko na ang binata rito dahil nangangamba ko na baka biglang salakayin. Nasa kanya ang tangan. Kumpara sa kubot, mas malakas ang gabunan. At kahit pangil lang yan, alam natin na malakas pa rin ang bisa. Huwag ka masyadong magpadala sa damdamin mo. Nauunawaan kong nasaktan ka sa pagkawala ni Lorenzo. Ako din naman. Pero tandaan mo, kailangang maging kalmado. Tayo ang malalagot kapag pinairal ang emosyon. Silipin mo ang binata. Kapag gising na, kakausapin ko. Dali-daling bumalik ng kwarto si Arjo. Nagtulog-tulugan, kaso hindi madadaan sa pagkukunwari si Mang Gringo. Napilitan sa pagbangon, humarap kay Tandang Sita. Matalim ang titig ng matanda na parabang sinusuri ang bawat detalye ng pagkatao. Hindi lang yan, bigla nitong kinuha ang kamay at walang pasabi na sinugatan. Hiniwa ang palad. Napangiwi nang pinakuyom ang pangil ng gabunan. Sinabayan ng pagsambit ng orasyon. Maya-maya pa unti-unting nawala ang kirot. Maiksing orasyon pero sapat na para magkaisa ang mutya sa pagkatao mo. Arjo, magmula sa araw na ito, kakampi ka namin. Ikaw ang magsisilbing kapalit ni Lorenzo. Asahan mong mapapadalas ang pakikipagsapalaran mo sa mga aswang. Huwag kang mag-alala, nandito naman kami. At isang lahi lang ang kalaban natin. Gayunpaman, kinakailangan mapanatili ang pagiging alerto sa lahat ng oras. Gringo, asahan ko mapagkakatiwalaan ng batang ito kagaya ng sinabi mo. Huwag po kayo mag-alala, Tandang Sita. Malinaw sa batang ito na pag-usapan namin sa bahay pa lang. Subukan niya maging mangmang, siguradong may kalalagyan siya sa akin. Napalunok na lamang si Arjo. Hindi man nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Naunawaan ang takbo ng usapan. Inisip na lamang na para ito sa ikabubuti ng lahat. Walang reklamong maririnig mula sa binata. Sa oras ng pagpaplano, nakikinig at tinatandaang mabuti ang bawat detalye. Bukod pa riyan, anuman ang sabihin at utos sila Tandang Sita, Gringo, tango at pagtalima ang tugon. Paminsan pa siyang biniro ni Sheila
na duwag at sunod-sunuran. Hindi ko inasahan na may ugali ka palang ganyan. Ang buong akala ko kasi matapang ka, hindi nadidiktahan. Pero tignan mo ngayon hindi ka nga makapalag. Pinili kong manahimik dahil naiintindihan ko ang punto ng plano. Para na rin kay Tatay Lorenzo. Nga pala, hindi pa rin malinaw sa akin yung nangyari sa gabing yun. Hindi ba talaga ikaw yung aswang? Eto naman, tapos na tayo sa usapang yan Hoy, isa na lang, malilintikan ka talaga sa akin Sinabi ko sa'yo na hindi ako aswang. Kung oo man, malamang matagal na akong patay. Para sa kaalaman mo retiradong manunugi si Tandang Sita. Pinuno yan ng grupo ng mga antingero at magbumutya. Natigil lang sa isang problema. At yung problema na yun, yan pa rin ang kinakarap natin hanggang sa ngayon. Oh, nandito na tayo. Malaya ka nilang malalapitan dahil nilagyan ka ng sabulag ni Tandang Sita. Tandaan mo, huwag kang magpapalata Umakto ka ng normal. Makipagsabayan ka lang sa kanila. Hanggat hindi ako nagbibigay ng hudyat, wala kang gagawin. Wika ni Sheila. Nauna ito sa paglalakad. Naroon sila sa maliit na pamilihan. Ayon sa sinabi ni Mang Gringo, madalas dayuhin ng kubot ang lugar. Mga babae ang lahi nito. At sa sitwasyon pa lang ngayon, natutukoy na ng binata kung sino ang normal na tao at kung sino ang mga aswang. Ganun pa man, sinunod niya ang bilin ni Sheila. Hindi na kailangan pang magpakahirap para makaagaw atensyon. Sa pisikal at dating ni Arjo, pasadong-pasado na. Papalapit pa lang siya. Marami nang nakatingin. Sinamantala ng binata ang pagkakataon. Ang punto sa lakad na ito, mahuli ang kubot na nagtatangan ng malakas sa bertud. Kapag nakuha ang bato, ito ang maghahatid sa kanila sa pinagtataguan ng pinuno nila. Nakipagsabayan si Arjo. Pumipili ng mga bagay-bagay. Nakipag-usap. Nakipagkwentuhan. Nilalabanan ang pandidiri nang maglikot ang kamay ng babae. May lahi ito. Malagkit ang titig. Dikit ng dikit. Dinadaan sa landi ang motibong pambibiktima. Nang hindi na makayanan, dinala ito sa masukal na bahagi at walang pasabing tinapos. Pangil ng gabunan ang ginamit sa pamamaslang. Isang tarak sa leeg. Nalagutan ng hininga. Anong ginawa mo, Arjo? Hindi ka ba nag-iisip? Bistado na tayo. Kapag ang mga kubot may sadya sa lugar, konektado silang lahat. Ano man ang mangyari sa isa, alam na ng lahat. Tignan mo yung sitwasyon natin ngayon, napapaligiran na tayo. Dito naunawaan ni Arjo ang kaganapan. Maigit kumulang 10 ang nakapaligid. Maigpit ang kapit sa pangil. Alisto na rin si Sheila. Handa nang makipaglaban. Hinila niya ito patungo sa likuran at siya ang humarap sa mga kalaban. Sige, lumapit kayo. Sumugod kayo nang matulad kayo sa babaeng do. Dali! Lumapit kayo, magsabayan tayo! Namayani ang katahimikan na may halong banta. Kaso lang salip na sumugod, kinuha ang katawan ng kasama at dahan-dahang umalis. Hindi hinayaan ni Arjo. Hinabol ang isa na siyang may hawak ng bertud. Dito na nagkaroon ng sagupaan. Nanlaki ang mga mata ng binata. Bubuelo pa lang sana pero tumilapo na. Masyadong mabilis ang buhok ng kalaban na siyang ginagamit sa pag-atake. Maigpit ang hawak na anumang oras mababali ang buto. Hindi lang yan, labas-pasok na rin sa butas ang mga buhok. Sa ilong, bibig at tenga. Hindi basta-basta napuputol ng anumang patalim. Mabuti na lamang nagdala ng langis si Sheila. Matapos isaboy doon lang siya nakaligtas. Matagumpay na nakuha ng dalaga ang bertud. Nanlaban muli ang aswang para mabawi ang gamit. Kaso hindi ito pinayagan ni Arjo. Inosalang dasal sabay sugod. Sa puntong ito, wala ng takas. Pagkatapos isaksak ang mismong pangil hindi nakakilos. Dilat ang mga matang bumagsak.
Nagulat pa si Arjo ng pugutan ng ulo. Kailangan pa ba talagang pugutan ng ulo? Patay na yan ah. Kaunting respeto naman sa nilalang. Ikaw ba kapag pinatay ka, papayag kang putulin ng bahagi ng katawan? Hindi pwedeng maawa sa ganitong usapin, Arjo. Hawakan mo to. Wag mong papakawalan. Wika ni Sheila. Hinatid lang ito ng tanaw habang hinihila ang bangkay. Naupo sa tabi ni Arjo. Nakatingin sa dalaga ang mga mata. Samantalang nakaapak sa pugot na ulo ang paa. Maya-maya pa, napaigtad ng biglang pumulupot ang buhok. Pagtingin, nakangisi ang halimaw. Napasigaw sa gulat. Dito sinaksak ng sinaksak hanggang sa nadurog ang bungo. Habol hiningang dumistansya. Sabi ko sa'yo, hawakan mo mabuti. Niligpit ko na ang katawan. Babalutin ko ito at ipapadala sa lungga nila. Magsisilbing babalayan. Dalian mo na nga dyan. Mapapasabak pa tayo sa aktwal na laban. Hindi pa ba laban yung nangyari? Enkwentro na rin to ah. Ano pa bang laban yung sinasabi mo? Wala namang sinabi si tandang-sitang ganyan ah. Lumilipad yata yung isip mo habang nag-uusap eh. Hindi lang bertud ang kukunin natin ngayon. Lulusubin natin yung lungga ng kalaban. Isang lakad na lang yung gagawin natin. Kaya siguraduhin mong nasa maayos kang kondisyon. Wala nang atrasan to. Laban na kung laban. Teka, nagdadalawang isip ka ba? Ano, sasama ka ba o hindi? Sandali lang, bakit parang napakatapang mo? Hindi ka rin nahihirapan sa pakikipaglaban. May tangan ka ba? Wala akong tangan. Malakas lang ang loob ko at may kaunting kaalaman. Kaya bukod sa pakikipaglaban mo, ingatan mo rin ako. Kunot noong tumitig si Arjo sa dalaga. Hindi na rin siya nakapag-usisa dahil sunod-sunod na ang banta sa paligid. May makapal na buhok na humagupit. Si Sheila na hindi napansin ay nahulog sa bangin. Muli ring umahon matapos iangat ng mismong buhok. Sa likuran bumungad ang halimaw. Bukod dyan ay may isa pang matanda. Dalawa na lang ang natira sa mga anak ko. Pinaslang niyo pa ang isa. Sino ka ba, binata? Sino kayo para pagkainteresan ng tanga namin? Hindi lang ito simpleng interes, manang. Sinadya namin yan para kunin. Dalhin kami sa orihinal na nagmamay-ari. Teka, aktibo ang bertud ah. Kung ganon, ikaw ang nagmamay-ari nito. Tama ho ba? Tama ka. Pero sagutin mo ako, kanino kayo nagsisilbi? Anong kaalaman nyo sa bertud? Tumingin si Arjo kay Sheila, nakasalukuyan pang pinapaluputan ng buhok. Nang mapansin ito ng matanda, inutusan ang halimaw na ibaba. Nagmamadali sa paggapang ng dalaga, inalalaya naman ang binata. Hinahanap namin ang pinuno na makubot na siyang responsable sa pagkamatay ni Lorenzo, Unggi at iba pa naming kaanib. Nagbago ang reaksyon ng matanda. Napakuyom na mga kamao. Nagdilim ang muka. Kampon kayo ni Sita. Ako na magsasabi, nagkamali kayo ng inaakala. Hindi ako ang kalaban dito. Mas mabuti sigurong kilalanin nyo si Sita nang malaman nyo ang totoong kaganapan. Teka, ikaw ang pinuno, hindi ba? Tapos hindi ikaw yung kalaban. Nagkakamali kami. Palagay mo sa amin, Mangmang. Hindi mo kami madadaan sa ganyan. Ilang taon na kayong minamanmanan ni Tandang Sita. Halos ubusin nyo mga kasama niya. Walang ibang kalaban dito kung hindi ikaw. Hindi na ako magtataka kung yan ang sinabi ng babaeng yun. Sa ugali niya, malamang nagawa ng paraan para baliktarin ang kwento. Noon pa man ako na ang palaging pinagdidiskitahan. Nagtitimpi lang ako alang-alang sa nasasakupan. Subalit mali na ngayon, may pinatay kayo mula sa lahi ko. Nararamdaman ko sa inyo ang kabutihan. Kung hanap nyo talaga ay laban, bumalik kayo kay Sita at simulan nyo ang pagkilatis sa kanya.
Papalagpasin ko ang pagkakataon na ito. Halatang wala kayong alam sa tunay na kaganapan. Nagkatinginan si Arjo at Sheila. Sa puntong ito naguguluhan kung ano nga ba ang totoo. Gayunpaman, nagkasundo ang dalawa. Bumalik sa tahanan ni Tandang Sita para pag-aralan ang kilos ng matanda. Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa natin, Arjo. Pero dahil sa sinabi ng kubot, pati ako nagdududa kay Tandang Sita eh. Siya ang nag-alaga sa akin nung araw na iniwan ako ng mga magulang ko. Pero kung siya man yung masama dito, hindi ako magdadalawang isip na kumontra. Wika ni Sheila. Maging si Arjo hindi na alam ang ikikilos. Ang sinabi nila sa matanda, hindi natagpuan ang kubot na nagtatanga ng bertud. Makikita sa reaksyon ang galit. Hindi maunawaan ang emosyon. Bagay na ngayon lang napansin ng binata. Habang tumatagal, dito nila napagtanto na may kakaiba sa kilos ng matanda. Sa tahanan nito nanatili si Arjo at Sheila, alinsunod na rin sa kagustuhan. Tuwing sasapit ang hating gabi may ginagawang ritual. Patago ang galaw. At sa napapansin ng binata, para bang nababawasan ang lakas ng mutya. Maging siya, nakakaramdam ng panghihina. Isang gabi umalis ito ng tahanan. Sinundan nila at dito natuklasan ang tinatagong katauhan. Hindi lang ito dating pinuno ng manunugis. Isa rin itong kampon ng kasamaan dahil ang ginagawa ngayon, isang ritual kung saan ninanakaw ang lakas ng mga mutya. Hindi lang yun, may bihag siyang malalakas na aswang, antingero, maging ang enerhiya ay kinukuha rin. Habang nasa kalagitnaan ng ritual, gustong sugurin ni Arjo. Para sa binata, ang salarin sa pagkamatay ni Tatay Lorenzo, walang iba kung hindi si Tandang Sita. Arjo, huwag kang magkakamali. Malinaw sa atin kung sino talaga si Tandang Sita. Hindi lang ikaw ang naloko dito, pati ako buong buhay ko eh. Naniwala ako sa kanya. Mag-intay ka. Tamang pagkakataon ang kailangan natin. Sabay natin puksain si Tandang Sita. Nakinig si Arjo sa dalaga. Nakikitaan niya rin ito ng kagustuang mapuksa ang matanda. Matyagang nagkimkim ng galit. Nagintay ng tamang pagkakataon. Isang hapon umuwi si Tandang Sita tuwang-tuwa. Nag-uumapaw ang lakas at enerhiya. Naunawaan ito ng binata dahil sa ginawang ritual kagabi. Kaarawan din kaya nagpa siyang maganda. Dumating din si Mang Gringo na siyang nagluto ng mga putahe. Nang nasapag na ang lahat, matapos ang kwentuhan sa buhay-buhay, napag-usapan ang tungkol sa mga kubot. Hindi na ako makapag-intay. Kinakailangan ng mahuli si Juana. Kung papatagalin pa ito, hindi nalalayong maunahan tayo. Nawala na si Ongge, si Lorenzo at ang iba pang kakampi. Tayo na lamang ang nandito. Kapag mababawasan pa, wala na tayong laban sa kanila. Ano ba ginawa mo, Arjo? Bakit hindi nahuli ang kubot na nagtatanga ng bertud? Ang simple lang ng pinapagawa eh. Ano nangyari? Huwag mong takutin ang bata. Sinabi na nila hindi nahuli. Hindi mo masisisi dahil masyadong maingat ang kubot, lalo na pagdating kay Juana. Hayaan mo. Hindi makakalayo sa atin ng mga yan. Mag-ingat lang tayo. Sa kabila ng inasta ni Mang Gringo, napansin na panay tingin sa suot na relo na para bang may hinahabol na oras. Maya-maya pa, naging makahulugan ang titig kay Tandang Sita. Hindi nagtagal, nahinto sa pagsubo ang matanda. Sinuri ang pagkain. Huli na nang mapansing may lason. Nang tumingin kay Mang Gringo, walang pasabi na sinaksak. Maagap lang kung kaya't nasalo ang patalim. Dito na alerto si Arjo. Malinaw sa kanya ang nangyari. May tagong galit si Mang Gringo sa matanda.
Humugot na rin siya ng patalim at tinutok kay Tandang Sita. Kinapa ang bulsa. Subalit laking gulat dahil wala na ang pangil. Huling napagtanto, may nakatutok sa leeg. Walang iba kung hindi ang pangil. Napabuntong hininga. Inakala pang kakampi si Sheila. Yung pala ay kalaban din. Hindi kayo magkadugo, pero parang mag-ina kayo. Manang-mana sa ugali ng isa't isa. Ang hilig niyong magpaikot ng tao. Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit kayo bumabaliktad? Huwag mo nang ipagkaila. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Hindi ko na kayang patagalin pa. Kaya nagpasya ako na tapusin ngayong gabi. May nalalaman ka pang kubot na kalaban. Pinaniwala mo si Lorenzo. Pinaikot at nilinlang. Sinamantala mo ang kainaan ng kapatid ko. Pasensya, kasi hindi ako ang tipo ng tao na maloloko. Wala bang nakapagsabi sa'yo na halata sa pagbumuka mo ang kasamaan? Wika ni Mang Gringo. Idiniin ang patalim na nakatarak sa brasong sinangga ni Tandang Sita. Kaso nga lang, dumiin din ang pagkakatutok ni Sheila. Huwag kang magmalinis, Gringo. Ako rin. Akala ko tunay kang kakampi. Sheila, huwag mong bubuhay ng binatang yan kapag may ginawa sa akin ng lalaking to. Mukhang masyado mong inaasa sa dalaga. Wala ka bang sapat na lakas para… Hindi pa kasi sumasapit ang tamang oras kaya mahina ka pa. Pero tanda, lilinawin ko lang. Hindi mangyayari ang inaasahan mong lakas. Yung bihag mong aswang at magbumutya, iba ang nakuha mong enerhiya. Hindi makakabuti para sa katawan mo. Napangisi si Mang Gringo na siya namang ikinagulat ni Tandang Sita. Nanlumo. Animo wala ng buto sa katawan. Gayon pa man nakuha pa rin magtawag ng kakampi. Sa hindi inasahan, hindi mabilang na aswang ang nakapalibot. Kinuha niya ang pagkakataon. Inagaw ang pangilang gabunan. Manong marami sila, kakayanin ba natin to? Sandali, may sinasambit si Tandang Sita. Maghati tayo. Sa akin ang matanda, sa'yo mga aswang. Hindi nakapalag si Arjo. Nakipagtuos na si Mang Gringo kay Tandang Sita. Siya naman napilitan na rin kumilos. Halos sabay-sabay ang pagsugod ng mga aswang. Madali lang itumba dahil kapag nasusugatan aatras na. Kay Sheila lang nahirapan. Bukod kasi sa malakas, alistong alisto sa utos si Tandang Sita. Tama talaga ako, isa kang aswang. Ang mali ko lang napaniwala mo ako na mabuti ka. Galing mo umarte kayo ni Tandang Sita. Pero ngayon pasensyahan tayo. Patayan na kung patayan. Nagpatuloy ang pagtutuos. Kanya-kanya sa pag-atake. Dito rin napansin ni Arjo na para bang nakikipagsabayan lang si Sheila. Sumusugod ito pero hindi siya tinatamaan. Umaakto lang na lumalaban. Panay din ang paglingon kina Mang Gringo at Tandang Sita. Nang magawang puksain ng matanda, dito siya bumalik sa anyong tao. Hingal, nangihina, napatitig sa sariling bertud. O wag mo na akong sugurin. Tapos na yung pagpapanggap ko. Ano bang nangyayari? Sino ka ba talaga? Kakampi ka ba o kalaban? Akmang tatagay na ni Arjo nang magsalita si Mang Gringo. Tama na, Arjo. Kakampi natin si Sheila. Kinausap ko siyang magpanggap at magmanman upang malaman natin ang kainaan ni Tandang Sita. Kung wala ang impormasyon na nakuha niya, hinding-hindi natin mapapatay ang matanda. Lalong tumaas ang pagdududa ko nang mamatay si Lorenzo. Siya rin mismo ang nagkumpirma. Si Tandang Sita mismo ang pumatay sa amain mo. Ang tanging nais niya ay kunin ang pangil na mabuti na lamang hindi nagawa. Kumalma ka na, iho. Tapos na ang laban. Nanlaki mga mata ni Arjo nang bumangon bigla ang matanda. Malubha na ang kalagayan pero nagagawa pa rin kumilos. Pasimple itong sinulyapan ni Mang Gringo. Hinila ang binata at inutusang tapusin. Sa puntong ito,
Maigpit ang hawak ni Arjo sa pangil. Walang pasabi na hinagupit ng saksak. Binuhos lahat ng galit, lalo na sa pagkamatay ni Tatay Lorenzo. Walang pumigil, kung kaya't nagpatuloy ang pagpaslang. Maya-maya pa humandusay na lamang. Matapos ng engkwentro, masyadong mabilis ang pangyayari. Si Mang Gringo, hindi na pinag-uusapan ang insidente. Nakatuon ang pansin sa paghahanap buhay. Si Sheila naman ay lumipat ng tirahan. Hindi na nais manatili sa bahay ng yumaong matanda. Si Juana, patuloy na ginagabayan ang nasasakupang kubot. Si Arjo, naiwang napapatanong sa lahat ng kaganapan. Masyadong mabilis para sa binata. Pakiramdam pa, madaling kinalimutan ang pagkamatay ni Tatay Lorenzo. Paminsan-minsan na lang kung dumalaw si Mang Gringo, hindi na tuloy alam ng binata kung ano ang gagawin sa tangan. Sa tuwing itatanong, isasagot ng matanda, "Ikaw ang bahala." At bilang pag-aalaga sa pangalan ni Tatay Lorenzo at pagpapahalaga sa iniwang gamit, tinuloy ang tungkulin. Ginamit niya ang lakas na iniwan ni Tatay Lorenzo, hindi lamang sa pagpuksa ng mga elemento't nilalang. Lahat ng nangangailangan ay tinutulungan niya. Lahat ng mga naliligaw sa gubat. Lahat ng mga binibiktima ng mga nilalang at elemento. Ito ang tinutulungan ni Arjo bilang pag-alala at pagpapasalamat sa nakuha niyang tangan na pangil ng gapunan. Naospital yung mangkukulam matapos magsuot ng kabayan natin ng marahuyo bracelet. Sobrang bilis ng epekto ng marahuyo sa kabayan natin kasi matagal na daw silang ginagambala ng mangkukulam na yun. Sumakto pagsuot, nagrebuelta kaagad yung gamit. Naospital yung mangkukulam. Isa yan sa pinaka-trending na patotoo ng marahuyo bracelets natin, kabayan. Marami pa yan. Marami tayong kabayan na natulungan. Payapa na yung pagtulog nila sa gabi. Madalas kasi doon sila ginagambala. Nagigising ng alanganing oras, may mga nakikitang shadows, anino. Yung iba meron pang pangangati. Matapos masuot yung marahuyo, nawala lahat yon, kabayan. Kasi ang marahuyo natin depende sa espiritual. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Lagi nyo rin tatandaan, mga kabayan, ang nagpatrend sa marahuyo, rebuelta or sumbalik. Kung naman yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kung interesado ka sa marahuyo, kabayan, check mo yung yellow basket sa baba or visit mo lang yung shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.